Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, "Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga walang muwang. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At wala namang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At ang mga taong minarapat ng anak na makakilala sa Ama." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig, "Pinagpala kayo, sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig. Subalit hindi nila ito nakita ni narinig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay humility. Tahimik ang unang linggo ng Adbyento. Tila parang isang banayad na simula ng isang malaking paglalakbay. Hindi ito kasing ingay ng Pasko. Hindi ito puno ng mga ilaw at handaan. Sa halip ito ay isang imbitasyon, isang paanyaya sa pagninilay at sa tahimik na paghihintay. At sa ating ebanghelyo ngayon, isang mahalagang salitang nagsisilbing ilaw ang lumulutang sa damdamin ng ating Panginoon mismo. Humility, pagpapakumbaba. Ang tanawin ng ebanghelyo ay hindi isa sa mga karaniwang himala o aral ni Jesus sa maraming tao. Sa halip ito'y isang panalangin ng kagalakan mula sa puso ni Jesus. Ito'y isang awit ng papuri mula sa kanyang puso patungkol sa Ama. "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikaw ay nagkubli ng mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at iyong ibinunyag sa mga maliliit at sa mga aba." Sa mismong panalangin ito ni Jesus, ay nasasalamin natin ang isang napakalalim na katotohanan ng ating pananampalataya. Ang pagpapakumbaba, ang siyang pintuan sa tunay na pagkilala sa Diyos. Ang Diyos ay hindi natatagpuan sa taas ng pedestal ng karunungan o sa galing ng mga argumento o sa lalim ng teolohiya. Natatagpuan siya sa pusong bukas, pusong marunong yumuko at umamin ng sariling kakulangan. Ang problema kasi sa atin, lalo na sa mundong ito, ay ang palagiang pagpapataas ng sarili. Pagalingan, patalinuhan, paramihan ng karanasan, at pataasan ng kaalaman. Pero ang Diyos, tila ba kabaliktaran palagi ang landas. Siya'y palihim, siya'y tahimik, at madalas, siya'y nagpapakilala hindi sa mga may titulo, kundi sa mga may tiwala. Ang pagpapakumbaba ay hindi kawalan ng dangal. Sa halip ito ay pagtanggap na ang lahat ng meron tayo ay regalo, na hindi lahat ay dapat ipagmalaki, kundi dapat ipagpasalamat. Ang batang bukas palad ay madaling matuto, madaling tumanggap at madaling umibig. Kaya nga sinabi rin ni Jesus sa isa pang pagkakataon na ang mga hindi magiging tulad ng mga bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Sapagkat ang bata ay hindi marunong magkunwari, hindi marunong magmataas, at hindi marunong magmalinis. Siya ay kung sino siya, walang maskara.
Ang Ebanghelyo ngayon ay paalala sa atin na ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay hindi sa dami ng libro o galing sa doktrina, kundi sa pusong handang yumuko. At sa panahon ng Adbyento, ito ang inaanyayahan sa atin, ang bumalik sa puso ng isang bata. Ang muling pagkamangha, ang muling pagtanggap ng pag-ibig, ang muling pag-asang may darating na hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil mahal tayo. Sa panahon ng Adbyento, hindi natin kailangang ipilit na tayo'y maging karapat-dapat. Hindi kailangang pagandahin ang sarili para lamang mapansin ng Diyos. Ang hinihingi lang niya ay ang puso natin na totoo. Ang puso natin na handang umamin ng kasalanan. Ang puso nating naghahanap. Ang puso nating pagod sa pag-aangkin ng kontrol at handang magsabing, Panginoon, Ikaw na nga ang bahala. Ang pagpapakumbaba ay daan ng kapayapaan. Kapag tumigil na tayo sa paghabol ng papuri, sa paghahanap ng pagkilala, sa pagbubuhat ng ating sariling bangko, doon tayo nagkakaroon ng tunay na katahimikan. Doon natin maririnig ang tinig ng Diyos. At doon tayo magiging tunay na maligaya. Ito po yung kagalakan ni Jesus, na may taong tulad ng mga alagad na nakatanggap ng liwanag. Hindi dahil sila'y matatalino, kundi dahil sila'y mapagpakumbaba. Ang Diyos ay natutuwa sa mga pusong handang magtanong, sa mga pusong hindi takot sabihin, hindi ko alam, at sa mga pusong marunong lumuhod sa halip na magtaas ng sarili. Ngayong Adbyento, ibinubunyag muli ng Diyos ang kanyang sarili sa mga aba, sa mga payak, sa mga simpleng pusong may pananalig. Baka kasi sa sobrang dami ng alam natin, nawawala na ang ating pagiging bata. Sa sobrang abala, nakakaligtaan na nating magnilay. Sa sobrang galing, abay hindi na natin naririnig ang bulong ng Diyos. Pero ang mabuting balita ay ito. May pagkakataon pa. May panahon pa upang tumigil, huminga, at bumalik sa tunay na diwa ng Adbyento. Ang paghihintay sa Diyos na nagpakumbaba rin upang abutin tayo. Si Jesus mismo ay naging sanggol. Walang depensa, walang yabang, walang kayamanan. Isinilang nga sa sabsaban, hindi sa palasyo. Para sa atin, para sa iyo. Kaya nga, pagnilayan po natin, sa anong bahagi kaya ng ating buhay, tinatawag tayo ng Diyos na magpakumbaba? May mga pagkakataon ba na ang dami ng ating nalalaman o nararating at ito'y humahad lang sa atin upang tunay na makita ang Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo kaming maging batang muli. Gisingin mo ang puso naming marunong magpakumbaba. Marunong magtanong, marunong tumanggap na hindi namin alam ang lahat. Alisin mo ang yabang na nagbumubulag sa amin. Gawin mo kaming tulad ng mga alagad na pinagpala mong makakita ng mga bagay na itinatago sa mga marurunong. Nais ka naming makilala, hindi sa pamamagitan ng utak, kundi sa pamamagitan ng puso. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.